mga prosesyon, kaya yung mga santo inihahanda na rin po. Pero ang tanong po dyan ay paano ba talaga dapat inaalagaan at nililinisan ng ating mga santo at ang mga imahe? At para dyan, meron po tayong kasamang expert, si Ginoong Edwin Maclang. Good morning, sir. Good morning, Miss Pia. Good morning. Ayan, tuturuan po tayo ni Sir Edwin kung paano dapat inaalagaan yung ating mga images. Yeah. Alam nyo, Sir Edwin, usually po kasi 'di ba parang sa mga bahay, talaga nasa sulok yung ating mga images. Hindi sila masyadong nalilinisan or napapansin. Ano ho ba yung mga proper care tips ninyo? Proper care tips, lalo na po sa klase ng ganitong mga santo, ng mga oversize o mga life-size images, maganda po kung ito nakatago sa isang cabinet. Ang tawag po natin dito ay isang urna. Nakatago sila sa isang cabinet na ganon, covered with glass, para din well protected sila sa mga substances. Alright, yung medyo clear. Sige, pakita natin. Opo. Ito kasi, usually, although doon sa, I think, avid collectors, no, makikita sa mga bahay, mga ganitong klaseng life-size images. Ito, image ng Nazareno. Jesus Nazareno. So, ito, pati yung damit, iniiba yan? Tulad nito, pwedeng iniiba, pwedeng kasi depende sa may are Kung gusto niya, taon-taon iniiba-iba niya ang damit ng kanyang puon, pwede. Yung iba naman, yun na at yun na puro, iniulit-ulit na lamang. Okay. Pero talagang kailangan nilalabanan. Especially ito kasi talagang tela. Ito washable ito. Meron po mga tela na mga damit na washable. Meron naman po na talagang hindi natin dapat basain ng tubig o sabon. Ganun. Alright. Yes. Edwin, ano pa yung ibang mga images, special images natin na nandito today sa collection nito? This we have a grand imahen of a Mater Dolorosa. Okay? Very, very precious ito because ivory ang kanyang ulo, ivory ang kanyang kamay, at ang kanyang damit ay heavily embroidered with the authentic gold embroidery. Okay, sige. So, I'm sure very, very precious ito sa kanyang kamarera. Very precious. So, paano? So, ito, ivory to. Yes, How do you clean it or take care of it? Ito hindi masyadong alam ng marami. No? Normally, pagka ganito ka-precious, paaaring alisin natin yung ulo niya, pati kamay, pagkatapos ng procession. Sometimes, because it's so precious, tinatago mo to sa bangko. May ganon. Yung iba naman, they have their own vault at home, so they kept it in a vault. And then this one, sana kung huhubarin, ilalagay siya sa isang nakahiga na box para hindi siya nakahang because pwede siyang ma-stretch later on. Sayang yung pagka-precious. Alright. Ito talagang yung pilikmata niya, very fine. Parang talagang eyelashes talaga, no? Alright. And syempre, hindi naman lahat life-size ang collection. So, meron din tayo dito. Well, ito kasi naka-glass case na siya, diba? So, hindi naman parang pupunasan mo lang pupunasan mo na lang yan, ganon. And then, konting brush, ganon. Hindi not really wet it with towel or whatever na basahan, hindi na kailangan. Okay, ito yung mga Santo Niño. Santo Niño. Medyo mas common. How do you maintain yung malinis na imahe ng Santo Niño? Like this one, pwede natin itong mga maliliit na imahe na ito, mga 1 foot size. Ideally, dapat tinatago natin sila sa isang kapsula. We call it verina. Unang-una, it secures the image. Okay? Tapos nasisecure pa siya sa mga foreign ng mga dumi. Ganyan. So, you keep it in a urna, also maliit na urna, or ideally, sa isang capsule o yung verina tinatawag natin. So depende rin kung ano yung material or kung saan gawa yung mga images. 'Di ba marami yan, 'di ba? May mga cardboard, different materials. Yes, I mean, like this one, we have ivory, and then we have wood, and then some are fiberglass. Pwede rin nagkukolekta tayo ng mga prints, paintings, things like that. Okay, so talagang it's just a matter of knowing kung ano yung proper care para dun sa imahe na nakuha nyo. At talagang yung talagang aalalahanin nyo na dapat inaalagaan yung mga imahe na to. Hindi lang siya basta i-display, diba? Unang-una kasi dahil doon sa kanyang nire-representa. The image is representing such divinity. So hindi mo siya pwedeng itenga lang sa kung saan-saan. Dapat talaga well-kept siya. Alright. Well, nagpapasalamat din tayo kay Mr. Edwin Maclang, and of course also nagpapasalamat kami sa St. Paul Incorporated sa Makati kay Mr. Raymond Naval, and one of the designers of GMA for our life-size and miniature images na talaga namang napakaganda ng mga ito. Pati rin kay Dr. Rafi Lopez para sa mga iprinesenta
Semana Santa at ipinahiram nila na images na talagang, I'm sure some of these talagang mga collector's item na rin na maituturing. Precisely, yes, Miss Pia. Alright, thank you again very much si Mr. Edwin Maclang for sharing this with us. Thank you. At eto pa po, ang ibang nakakabilib na koleksyon ng mga santo at ang kanilang mga matyagang kolektor. Kilalanin po natin sila. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging sagrado katoliko, kaya naman ang ilan ay ginagawang debosyon ang pagkolekta sa iba't ibang imahe na sumisimbolo sa ating katolisismo. Isa na rito si Adrian Panganiban, isang dating matinee idol pero ngayon ay samot-saring religious items na ang kanyang kinokolekta. I've started collecting all these religious articles when I started working as a tour leader and tour escort for pilgrimages. Pag nandun ako sa abroad, nasa Holy Land, nasa Europe ka, marami nagbibigay sa ng mga religious articles. Pero hindi pa rin ako nakukontento na panaybigay lang yung naiuwi ko. Every now and then, bumibili-bili pa rin ako para sa akin. Sa katunayan, meron na siyang humigit kumulang 200 na iba't ibang religious articles sa bahay. Isa sa mga pinaka-memorable sa akin dito ay ang statue ng Lourdes, Our Lady of Lourdes, that was given to me only last year by Reverend Father Jerry Orbos. And of course, ang isa pa rin sa memorable sa akin dyan, yung Our Lady of Fatima, na kung saan galing talaga sa Fatima rin ito. And ganun din, si Brother Bo Sanchez naman na nagbigay sa akin ito. Dalawa sa mga memorable na mga koleksyon ko. And because ito yung dalawang taong talagang tinitingala ko pagdating sa spiritualidad. Actually, I really don't call them as my collection, pero ang tawag ko sa kanila ay parang inspirasyon, katulad ng mga statue ni Mama Mary, nagpapaalala sa akin na nandyan siya at kasama ko siya lagi at siya'y nananalangin para sa akin. Gaya ni Adrian, si Elizabeth Ramsey ay meron din koleksyon ng iba't ibang santo. Kailan si Mala ninyo, talagang protected ako masyado sa kanya. Dahil alam niya na, since I was a kid, ganito na ako eh. I'm so bad when I was a kid. So, hindi niya ako iniwan. Hanggang sa pinagsama ko na silang lahat. Nagsimula siya mangolekta noong 1960 at ngayon ay umabot na sa mahigit 100 ang bilang ng kanyang koleksyon. Ay, yung faith ko, malakas day. Kaya pag nagkasakit ako day, ninyo lang. Totoo yan. Bago mo ako i-hospital, dito muna tayo sa altar. Paalam mo na ako, Mananining, ganitong nararamdaman ko. Gamutin mo ako, hindi pwede to. Hindi pwede magkasakit ako. Paano itong mga santo? Sino mag-aalaga nito? Kaya hindi talaga ako nakakasakit. Di nasusukat sa mga imahe ang ating pagiging katoliko. Dahil ang mahalaga, maisabuhay natin ang tunay na ibig sabihin ng Semana Santa, maging sa isip, puso at diwa. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Tamang Asim na Sukang Silver Swan.